Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Food security emergency. Target ideklara ng Department of Agriculture sa Martes. Iba't ibang multisectoral group nagkilos protesta para ipanawagan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, mga tanim na repolyo, patatas sa Mangayan, Benguet nagsimula ng masira matapos mabalot ng andap. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena nakuha ang silver medal sa cut bus meet. At sa Showbiz Spotted, pagmumura ni JK Labajo ng awitin ng ere sa Dinagyang Festival, hindi nagustuhan ng Iloilo City Council. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Deklarasyon ng Food Security Emergency. Ito ang malaking balita na inaasahang bubungad sa publiko sa pagpasok ng Pebrero. Sa ilalim ng deklarasyon, formal na makakapasok ang NFA rice sa mga lokal na merkado sa Metro Manila at posible rin na maging sa buong bansa. Ang mga detalye ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Na nga ng gobyernong ideklara ang food security emergency sa Martes, February 4. Sa ambush interview ng media sa Pasay City, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na natanggap na nila ang opisyal na rekomendasyon mula sa National Price Coordinating Council. Nakatakdaan ng lagdaan ang resolusyon ngayong araw at tutulungan din niya ang mga opisyal ng National Food Authority para sa rollout ng 36 pesos kada kilong bigas. Sinabi ni Laurel na posibleng agad simulan sa Miyerkules ang bentahan sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na maaaring ibenta sa mga palengke ng hindi mas mataas sa 38 pesos. Plano rin anya ng DA na magbenta ng NFA rice nationwide na layong pakalmahin ang mahal na presyohan ng butil sa lokal na merkado at tulungan ang mga magsasaka sa ilalim ng kanilang procurement program. Siniguro naman ni Laurel na handa nilang harapin at depensahan sakaling may kumwestiyon sa legalidad ng nakaambang deklarasyon. Pero umapila siya sa mga kumukontra na ilang grupo ng mga magbubukid sa Pilipinas na isiping maigi ang magiging benepisyo ng akbang ng administrasyon. Baka raw maging misguided ang mga ito sa pagbatikos kasabay ng panawagang huwag itong gamitin sa pamumulitika lamang ng iilan. Pakinggan natin ang bahagi ng panayam sa kalihim. But of course, kung farmers din ang reklamo ng ganyan, they have to think na parang baka maging misguided sila na subukan lang ihinto to tapos maapektuhan din naman yung mga farmers din, di ba? So I think they have to think very carefully at wag lang sana gamitin ito sa pamumulitika nila. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sa iba pang balita, inalmahan ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas ang pahayag ng mga negosyante na ikalulugi raw nila ang nagbabadyang 200 pesos na aumento sa sahod sa pribadong sektor. Gate ng kongresista, palusot lang daw ito, lalo't kung tutuusin ay ang laki ng natatanggap nilang incentives sa ilalim ng Create More Law. Tinutukan yan ni Milky Regunan. Palusot lamang ang katwiran ng mga negosyante na malulugi umano sila sa sandaling maisabatas ang dagdag na 200 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, sa katotohanan anya, ang mga manggagawa ang nagsasubsidize sa kita ng mga negosyante mula sa kakarampot nilang sahod. Apela ni Brosas sa mga negosyante, mahiya naman silang umangal sa wage hike dahil sila ang nakinabang sa corporate recovery and tax incentives for enterprises o
CREATE Act at napakarami pa nilang tax incentives at privileges sa ilalim naman ng Create More Law. Umapela si Brosas kay Pangulong Bongbong Marcos na i-certify as urgent bill ang panukalang 200 peso wage hike sa private sector workers. Naniniwala si Brosas na may sapat pang panahon ang Kamara para ito'y talakayin sa plenaryo dahil nagagawa nga nilang manatili na magdamag sa budget hearing, ano pa kaya sa dagdag na benepisyo para sa mga manggagawa. Hindi man sapataan niya ang dagdag na 200 pesos pero malaking tulong na ito pandagdag sa budget ng mga manggagawa sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso naman sa mga motorista at commuter. Asahan na mabigat na daloy ng trapiko ngayong Payday Friday, lalo't nagkasa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo para ipanawagan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga pinakahuling balita ihahatid live ni Val Gonzales. Val, gaano na karami ang nandyan? As of 11 a.m., Yuel, ang estimate ng District Intelligence and Management Division ng Quezon City Police District ay nasa mahigit 4,000 katao. Itong dumalo dito sa isinasagawang rally laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago alas 12 ng ngayong tanghali, Yuel, nang isa-isa nang mag-alisan ang mga sumama dito sa anti-Sara Duterte rally dito sa EDSA Power Monument dito sa EDSA Quezon City. Nawatak ang grupo matapos ang pagbuhos ng bagyang ulan dito sa kaba ng White Plains. Alas 7 pa lamang ng umaga kanina nang magsimulang magtipon-tipon itong iba't ibang grupo para marawasan sa Kongreso. Dito sa Kongreso naksinan na ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Papang mga pagkondina ang inihayag ng mga nagsalita sa intablat ito. At kabilang doon sa naispatan na UL ay itong dating political advisor ni dating President Benigno Noynoy Aquino III na si Ginoong Ronald Llamas. At nawatak na itong grupo matapos yung pag-ulan na kanina na naranasan dito sa at mamayang hapon ay meron pang isasagawang rally dito naman sa bahagi nitong EDSA Shrine dito sa Ortigas, pagitan ng Quezon City at lungsod ng Mandaluyong. Ang mga personalidad na magpupunta rito ay yung karamihan ay mga parina ng simbahang Katolika. Mukhang hindi naman nasasama Yuel yung ilan doon sa mga iba't ibang mga grupo na sumama dito sa isinagawang rally sa kanto sa White Plains dahil karamihan ay nag-uuwian na ngayong oras na ito. At ang kaparoon ngayon ng traffic dito sa kahabaan ng White Plains dahil dun sa pag-alis nitong malaki-laking bilang na ito na nagsasagawa ng rally laban sa Vice President ng ating bansa na si Vice President Sara Duterte. Ako si Val Gonzales, Desirate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Sa kaugnay na balita, nagpakalat ng 2,000 pulis ang PNP sa Metro Manila para sa mga inaasahang kilos protesta ngayong Enero 31. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, galing ang mga ito sa deployment ng National Capital Region Police Office. Nabatid na magkakahiwalay ang petsa at lugar ng mga programa para igiit ang pagkontra sa umunoy maanumalyang national budget maging ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ilan sa mga ikinasang aktibidad ay nakasentro sa EDSA Shrine alas 9 kaninang umaga at mamayang alas 2 ng hapon. Pangungunahan ito ng Clergy and Citizens for Good Governance at grupong TN Trio. Sa text message, sinabi ni Eastern Police District Chief Police Colonel Villamor Tulyao na 419 ang contingent na ilalaan na kanilang hanay bilang augmentation sa QCPD. Maliban pa ito sa mga tauhan ng MMDA at Bureau of Fire Protection na nakatao rin sa border ng Mandaluyong at Quezon City.
for the clout. Malakas ang kutob ng PNP Highway Patrol Group o HPG na kaya talamak ang stunt exhibitions sa tinaguriang Devil's Curve sa Marilake Highway ay sa pag-asang mapipitikan ng mga photographer. Kaya naman balak nilang makipagtulungan sa mga ito para hulihin ang mga magpapasaway sa sikat na kurbada. Mabalita si Kyle Bulyas. Naniniwala ang PNP Highway Patrol Group na maraming nag-e-exhibition ng motorcycle rider sa ilang mga kalsada, lalo na sa Marilake Highway dahil sa presensya ng mga photographer. Ayon kay HPG Director Brigadier General Eliazar Mata, lalong naiengganyo ang mga rider na mag-exhibition tulad ng banking at ang viral ngayon na Superman stunt. Gustoan niya ng mga ito na mapitikan o makunan ang larawan habang ginagawa nila ang delikadong stunt sa naturang kalsada. Pero paglilinaw ni Mata, walang masama kung nagpupunta sa lugar ang mga photographer. Pangunahin kasing pinupuntahan sa Marilake Highway ang kilalang Devil's Curve na dinarayo ng mga motorcycle rider at enthusiast. Dahil dito sinabi ni Mata na hihingin nila ang tulong ng mga photographer para sa mas mabilis sa paghuli sa mga rider na lalabag sa batas trapiko. I gave them my personal contact number and we'll be having a Viber group. I-report nila po sa amin. After the fact, pag may nakita sila, i-report namin. And then kami, i-report naman namin sa LTO. For the LTO to issue show cause order dun sa mga ma-identify namin. Nagpa-violate. Ayun. Ng ganyang incident po. Sa kasalukuyan, dinagdagan na ang puwersa ng kapulisan upang matiyak na ipatutupad ng maayos ang batas trapiko sa lugar. Kasunod ito ng viral video kung saan dalawang motor rider na nag-ala Superman sa kalsada ang naaksidente sa pakurbadang bahagi ng daan na nagresulta sa pagkamatay ng isa. Pinag-aaralan din ngayon ang paglalagay ng rumble strip sa kalsada upang maiwasan na rin ang pagkakarera ng mga motorista. Bukod dito, sinabi ni Mata na naghahanda sila ng proposal para maglagay ng CCTV sa lugar para naman sa posibleng pagpapatupad ng no contact apprehension policy. Sabi ni Mata, makikita doon kung sino ang mga lalabag sa batas trapiko at i-issuehan na lamang ito ng show cause order mula sa LTO. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arangkada na sa araw ng Linggo ang Solidarity Campaign Ride o Campaign Ride na Make Marilake Safe Again. Sounds familiar? Upang ipanawagan ang pagtigil sa mga delikadong motorcycle stunt sa naturang highway. Pinangunahan nito ni Senator J.V. Ejercito kasama ang mga kapulisan at lokal na pamahalaan ng Tanay Rizal. Babalita si Raymond Dadpaas. Kasado na ang Make Marilake Safe Again Ride na gagawin sa araw ng Linggo, February 2. Ito ay para sa panawagan na gawing ligtas para sa mga riders ang kabuuan ng Marilake Highway sa lalawigan ng Rizal. Ang ride na ito ay inorganisa ng Riders for Make Marilake Safe Again, katuwang si Senador J.B. Ejercito na isang kilalang motorcycle enthusiast. Ang assembly ay alas 8 ng umaga sa Shell Gas Station, Buso-Buso, Antipolo City at ang final gathering ay sa Barangay Sampalo Covered Court, Tanay Rizal. Ayon kay Ejercito, kasama dito ang iba't ibang mga motorcycle groups at mga kapwa nila motorcycle enthusiast na sina Kimatian at J. Taruk. Kasama din ang local government unit ng Tanay, Rizal Provincial Government, Philippine National Police, Highway Patrol Group at Land Transportation Office o LTO. Layunin nitong himukin ang lahat ng mga riders na iwasan ng mga ginagawang mga stunts para maging ligtas lahat ang mga riders sa kabaan ng Marilake Highway. Ganon din ang mga pribadong motorista na dumadaan sa lugar. Sabi ni Ejercito, kailangang maibalik ang safe ride sa Marilake dahil napakaganda ng lugar at ito na ang #1 tourist destination sa lalawigan ng Rizal. Nabuhay ang ekonomiya dito dahil sa dami ng mga riders na namamasyal kaya dapat gawing ligtas ang lugar. Nauna nang nanawagan si Ejercito sa PNP Highway Patrol Group at local government unit na maglagay na ng permanenteng police outpost at checkpoint sa lugar. Pinakahuling naitalang casualty sa lugar ay ang nag-ala Superman na motorcycle rider na naaksidente at kalaunan ay namatay. Maganda, no? LTO, PNP, motorcycle riders organizations are joining this Sunday. So hopefully talagang mawala na yung
mga nagkakarera, nagpe-perform ng stunts. Para mabalik natin yung ano. Sayang kasi, no? Marilaki is so beautiful. Marami dyan naman maayos. No? Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advance ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng pole vault, magandang simula para kay Filipino pole vaulter EJ Obiena ang kanyang naging silver medal finish sa International Jump Meeting Cottbus 2025 sa Germany. Ito ang unang kompetisyong nilahukan ni EJ bilang pagsisimula ng kanyang 2025 indoor season. Ang buong detalye tutukan sa report na ito. Sinimula ni Filipino pole vaulter EJ Obiena ang kanyang indoor season sa isang matagumpay na kampanya matapos nitong masungkit ang silver medal sa International Jump Meeting Cottbus 2025 sa Brandenburg, Germany kahapon. Nag-clear ng two-time Olympian pole vaulter ang 5.65 meters. Para po mangalawa sa fellow Olympian nito at Paris Games silver medalist na si Sam Kendricks mula United States, na tinalo ng kanyang season best na 5.75 meters sa kanyang ikatlong attempt. Unang tinalo ni Obiena ang 5.40 meters at wala rin kahirap-hirap na nag-clear ang 5.55 meters at 5.65 meters. Hindi nito tinalo ng 5.70 meters at agad sumubok sa 5.75, ngunit nabigo ito. Samantala, nakuha naman ng local bet na si Bocanda Lita Berry ang bronze medal. Magugunit ang sinusubukan ni EJ na makabawi mula sa kanyang maagang nagtapos na outdoor season noong nakaraang taon, matapos ang inindang back injury. Sa kanyang nagdaang season, naitala ng world number 4 ang kanyang season best sa Poland na 5.97 meters. Pero bago ito, una nang nakapasok si Obiena sa 6-meter club matapos niya itong talunin sa Norway taong 2023. Sa aming pagbabalik, veteran volleyball coach Semi Acailar pumanaw sa edad na 66. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang mga kongresista nagluluksa sa pagpanaw ni Albay Representative Selagman. Sa MBC TV Global, 74-year-old na truck driver natrap sa higanting sinkhole sa Japan. Sa Showbiz Spotted, what's next on Netflix? Ang pasilip sa final season ng hit K-drama na Squid Game. Sa trending and viral show, huling habili ng isang namayapang Gen Z artist na anime-themed gabaong tinupad ng kaniyang pamilya. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hindi pa man ganap na nakababawi sa serya ng oil price hike, namumuro na naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, posibleng tumaas ng 40 centavos hanggang 70 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang may rollback naman na 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos sa diesel at 85 centavos hanggang piso sa kada litro ng kerosene. Sabi ni Romero, posibleng nakaapekto sa oil adjustments ang panawagan ni US President Donald Trump na taasan ng output ng langis at iba pang major suppliers, kabilang na ang oil-producing countries. Samantala sa iba pang balita, nagpahayag ng pakikiramay at pagpupugay ang mga kapwa mambabatas sa yumaong Albay Representative at Liberal Party President Edsel Lagman na pumanaw nitong Huwebes. Ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, isang karangalan ang makapaglingkod kasama si Lagman. Habang inilarawan naman ni 3rd District Manila Representative Joel Chua si Lagman bilang isa sa pinakamatalino at mahusay na naglingkod sa Kongreso. Ayon kay Agri Party List Representative Wilbert Lee, isang huwarang mambabatas si Lagman at nagsilbi at patuloy na magsisilbing inspirasyon sa pagtatanggol sa karapatang pantao, pagsulong ng mga makabuluhang mga batas at pagtaguyod ng makatarungan sa lipunan. Binigyan din ni House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang talino at dedikasyon niya sa mga adhikain na kanyang ipinaglaban.
Samantala, nagpahayag din na matinding dalamhati ang Liberal Party sa pagpanaw ni Lagman. Ayon sa partido, si Lagman ay isang tagapagtanggol ng karapatang pantao at walang pagod na lumalaban para sa mga inaapi. Maging si dating Vice President Leni Robredo ay nagpaabot na rin ng kanyang mensahe sa pamamagitan ng Facebook page. At pumano po si Representative Lagman sa edad na 82 kahapon dahil sa cardiac arrest. Ang amin pong pakikiramay sa kanyang pamilya. Pilipinas, thank God it's Friday at sa wakas natapos na din ang pagkahaba-habang Enero. Sa huling araw ng buwan, mangingibabaw ang easterlies, kaya't mababawasan na ang mga pagulan sa Kabikulan, Mimaropa at sa nalalabing bahagi ng Southern Luzon. Asahan din ang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero hindi rin inaalis ang tsansa ng thunderstorms sa hapon o sa gabi. Habang posible namang makaranas ng minsang malalakas na pagulan ang Cagayan Valley at Cordillera, Aurora at Quezon bunsod naman ng amihan. Sa kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, may banta lamang ng mahihinang pagulan. Batay naman sa forecast ng Pag-asa sa mga susunod na araw, over the weekend magiging maalinsangan ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa malakas na bugso ng easterlies mula sa Pacific Ocean. Habang bahagya namang kakalma ang lamig na hatid ng amihan, pero as early as Monday ay muli itong lalakas. Sa ngayon, ito ang nakikitang trend ng Pag-asa for the rest of February. Magpapatuloy ang paglakas at paghina ng amihan. Wala ring anumang bagyo o sama ng panahon ang babayo sa atin sa mga unang araw ng Feb-ibig. Yan muna latest sa lagay nating panahon ngayong araw ng Biyernes. Happy weekend po sa ating lahat. Tandaan, makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naalarma naman ng pambansang pulisya sa pagkakadiskubre ng Shabu Laboratory sa Tanza, Cavite. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, matagal na silang nag-ooperate na paggawaan na iligal na droga. Madalas kasing mga malalaking bulto ng shabung nahaharang sa customs o mga pantalan ang kanilang nasasabat. Dahil dito, pinaigting na ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang intelligence gathering para masilip kung may kahalintulad pang Shabu Lab sa bansa. Patuloy naman ang investigasyon ng Hanay para matukoy kung sino ang nasa likod ng kitchen-type lab na napaulat na kinabibilangan din ng mga dayuhan. Isang malaking sinkhole ang bumulaga sa Northeast Tokyo sa Japan, dahilan para ilikas ang mga residente. Sa kasamaang palad, isang truck driver naman ang napaulat na natrap sa loob nito. Yata natin iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Global Headlines Report ni James Galange. Isang 74-year-old truck driver na lalaki ang nahulog at natrap sa bumulagang malaking sinkhole sa kalsada ng Northeast Tokyo sa Japan. Agad ding lumikas sa mga residente na malapit sa sinkhole dahil sa pinangangambang matinding pagbaha at pagtagas ng maruming tubig. Ayon sa mga otoridad, corrosion raw umano ang tinitignan dahilan mula sa posibleng pagkabutas ng mga tubo ng tubig na nagdudulot ng pagguho ng lupa sa taas nito. Sa iba pang balita, umakyat na sa 67 individual ang napaulat na nasawi dahil sa naging salpukan ng isang passenger jet at US Army helicopter sa Washington Airport kahapon. Isang patutsyada ni US President Donald Trump, isinisi nito ang insidente sa Federal Aviation Administration o FAA dahil sa pagkakaroon umano ito ng mga manggagawa na may kapansanan sa pagiging diverse nito na hindi anya angkop bilang air traffic controllers. Samantala, hindi pa rin tukoy ng mga otoridad ang tunay na naging dahilan ng insidente. Ngunit una nang sinabi ni US Transportation Secretary Sean Duffy, wala raw anya naging problema sa komunikasyon, bagkus sumusunod lamang ang dalawang aircraft sa standard flight patterns nito. Balita naman mula sa Palestine, nang dahil sa nagpapatuloy na ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at Hamas, napalaya ng 8 pang hostage na hawak ng Hamas kung saan 5 rito ay mga Thailand national. Gayon din ang pagpapalaya ng Israel sa 110 Palestinian prisoners na halos mauwi sa kaguluhan matapos silang dumugi na maraming tao dahil sa naganap na pagkaantala ng kanilang paglaya. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng K-drama, taas kamay ng mga abangers sa Season 3 ng global phenomenon Squid Game, Just Like Me. 5 buwan na lang po kasi at mapapanood na ang pagpapatuloy ng kwento ni na Player 456, Gihan, frontman at ng iba pang natitirang players. Ang pasilip ng Netflix sa final season ng Korean dystopian survival tribute series, tutukan sa Showbiz Report na ito. Kasado na sa June 27 ang third and final season ng hit Korean survival thriller series na Squid Game. Kaugnay niyan, ipinasilip na rin ang ilang eksena para sa kaabang-abang na final game. Muli nga kayang magtatagumpay si Player 456 Song Gi-hun na ginagampanan ng K-actor na si Lee Jung-jae. Ano ang susunod na hakbang ni frontman played by Lee Byung-hun matapos niyang magpanggap bilang isa sa mga player? At mahanap na nga ba ng kapatid nitong police officer na ginagampanan naman ni Wi Ha-jo ng isla kung saan nangyayari ang deadly games? Magunita na day after Christmas, December 26, inilabas ang sequel ng Squid Game na mayroong 7 episodes na tumabulang naman ng 68 million views upon its debut at nag-number 1 sa listahan ng top 10 non-English TV series across 92 countries. Habang nakasungkit din ito ng nominasyon bilang Best TV Series for Drama sa nagdaang 82nd Golden Globes. Promise naman ng Netflix ang mas pinatinding mga eksena at isang unforgettable finale para sa ikatlong season ng mega-hit series na Squid Game. At sa aking pagbabalik, performance ng OPM singer na si J.K. Labajo sa isang event na bahagi ng Dinagyang Festival. Bakit nabahira ng kontrobersiya? Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Abangan sa aming pagbabalik. Matataas na alon sa karagatan ng Northern Samar. Ramdam na dahil sa hanging amihan. Sa Showbiz Spotted, song performance ni J.K. Labajo sa Dinagyang Festival sa Iloilo City. Bakit nga ba nabalot ng kontrobersiya? Sa MBC TV Sports, veteran volleyball coach Sammy Akailar pumanaw na sa edad na 66 years old. Tumutok lang dito sa MBC TV Network News. Sa kapapasok lamang po na balita, isang aktibong opisyal ng Philippine National Police ang kumpirmadong nasawi sa salpukan po na naganap kahapon ng isang commercial aircraft at Black Hawk helicopter sa Washington, D.C. Wala pang inilalabas na pangalan ng mga opisyal sa Estados Unidos. Antabayanan po ang iba pang detalye at follow-up sa report na yan dito lang sa DZRH. Problemado ngayon ang mga magsasaka sa Bangkayan, Benguet dahil nagsimula ng masira ang kanilang pananim bunsod ng frost o nabalot po ng andap. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagsimula na masira ang ilang tanim na repolyo at patatas ng mga magsasaka sa Kada, Balili, Bangkayan, Benguet dulot ng naranasang andap dahil sa malamig na panahon. Ayon sa isang magsaka, ang tanim niyang repolyo na tinamaan ng andap ay 1 buwan pa lamang na itatanim, samantalang ang tanim nitong patatas ay 2 buwan at nakatakda ang anihin sa susunod na buwan. Anya pwede pang makarecover ang mga naandap na repolyo, subalit meron ding tuluyan ng masisira. Dahil dito, mababawasan o kokonti ang anihin nila pagdating ng 3 buwan. Maghihintay pa sila ng 10 araw bago anihin ang tanim nilang patatas. Naani na nila ang mga naandap na broccoli, subalit may mga ilan na nasira kaya nila ito itinapon. Samantala, nasira din ang tanim ng mga magsasaka sa bahagi ng Napnap, Am-am sa Balili, Bangkayan, Benguet dulot din ng andap. Tinatayang abot sa 7,000 metro kwadradong na taniman na patatas ang tinamaan ng andap. Higit sa 2 buwan nang naitaniman kanilang patatas at nakatakda na sanang anihin sa susunod na buwan, subalit sinira ng andap ang dahon ng patatas
dahil hindi agad itong nadiligan. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpapatuloy pa rin ang kansilado o hindi pa rin pinapayagan ng Coast Guard ang biyahe ng mga maliliit na sasakyan pandagat dito sa lalawigan ng Northern Samar. Batay ito sa inilabas na travel advisory ngayong araw. Kahapon pang nasabing suspension at nagpapatuloy pa rin hanggang ngayong araw kung saan patuloy na nakakaranas ng hindi magandang panahon ang lalawigan. Lahat ng mga maliliit na sasakyan pandagat na may ruta papunta dito sa lalawigan ng Northern Samar ay suspendido. Ayon sa Coast Guard, walang kanselasyon at tuloy-tuloy naman ang biyahe ng barko sa mga port sa Northern Samar, ngunit patuloy lamang na pinag-iingat dahil sa malalaking alon. Ang nasabing advisory dahil sa yellow warning at ayon sa report ng MDRI mo, kahapon ay nasa yellow level ang lalawigan ng Northern Samar. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Oriental. Patuloy na hinihiling ng grupo ng mga negosyante ng Gobernador Generoso Davao Oriental kay Mayor Juanito Culot Hinojales na huwag lagdaan ang ordinansang inaprubahan ng sangguniang panglungsod sa ikatlo at huling pagbasa ng ordinansang nagpapahintulot sa pagpimina sa lugar noong Enero 21, 2025. Ayon kay Miss Mia Apaw Adlawan, campaign initiator ng Gobernador Generoso Business Club, na malaki ang posibilidad na ang Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary na isang protektadong lugar na delikado sa kalikasan at tao kung bibigyan ng pahintulot ang kinatatakutang pagmimina sa bayan. Ayon pa na ang Mount Hamiguitan dapat pangalagaan dahil ito ang tahanan ng iba't ibang uri ng hayop tulad ng agila, pati na rin ang mga halamang kilala na bihira na doon lamang makikita. Dagdag pa ni Miss Adlawan na ang Mount Hamiguitan ay kinikilala bilang ika-6 sa UNESCO World Heritage Site at ASEAN Heritage Park na mas mahalaga kumpara sa mga mineral na maaaring makuha sa pagmimina. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 35 anyos na rider malubha sa hospital matapos itong maaksidente sa motorsiklo sa Anda, Pangasinan. Patuloy pang inoobserbahan ngayon sa isang paggamutan sa Dagupan City ang biktima na kinilalang si Chris Casta Pasios, 35 anyos, LGU employee at residente ng Barangay Malong, Anda, Pangasinan. Sa ulat ni Chief of Police Major Romulo Oclarino Jr., naganap ang aksidente alas 6:45 ng gabi sa Barangay Road ng Sabling kung saan mabilis umanong patakbo ng biktima sa kanyang motorsiklo ng malus control ito sa Manubela at tumilapon sa gilid ng kalsada kung saan nagtamo ito ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na nabagok ang ulo nito. Naunay itinakbo sa hospital sa Bolinao, ngunit dahil sa malubhan itong lagay ay pinalipat sa pribadong paggamutan sa Dagupan City kung saan isa sa ilalim ito ngayon sa operasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo Aristartate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagluluksa ngayon ang artists community sa pagpanaw ng 15 anyos na Gen Z artist mula sa Davao del Norte. Ngunit kasabay nito ay ang pagbibigay karangalan sa inspirasyon na ibinahagi nito sa pamamagitan ng sining at pagdiriwang ng buhay ng dalaga. At sa uling pagkakataon, tinupad din ng pamilya ang hiling ni Kayona Sesha na isang anime-themed na kabaong at burol. Ang pagtupad sa kanyang munting hiling, panoorin sa report ni Rose Babiera. Mahigit ilang buwan na ang nakakalipas nang tuluyang magpaalam ang pamilya ng namayapang Gen Z artist mula sa Davao del Norte matapos itong pumanaw sa murang edad na 15 anyos. Naging mahirap ang pagharap ng pamilya ni Kayona Sesha sa pagpanaw ng dalaga. Ngunit hindi naging hadlang ang kanilang kalungkutan upang ialay ang huli nitong mga araw na nakahimlay sa kabaong para siya ay mapasaya. Tinupad kasi ng kanyang mga kamag-anak ang isang hiling na sambit ng bata noong 13 anyos pa lamang ito, na kapag siya ay nawala, ay nais nitong anime ang paksa ng tema ng kanyang burol. Kaya naman, hindi nag-atubili ang tiyahin ni Kayona na tuparin ang hiling ng bata sa huling pagkakataon. Kwento nito, noong oras na pumayag ang magulang ni Kayona, naghanap na ito agad ng mga handang gawin ang hamon. Nag-post ito sa mga art page at mabilis itong nakakuha ng tugon mula sa grupo ng mga local artist sa pangunguna ni Jaya Pernites.
Ayon kay Jeya, bagamat hindi nila personal na kilala si Kayona, ito ang paraan nila upang bigyan ng karangalan at alalahanin ang buhay at mga likha ng kanilang fellow artist. Ang resulta, kabaong na puno ng mga imahe ng paboritong anime characters ni Kayona, mula sa mga series na Death Note, One Piece, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Naruto at Hunter x Hunter. Ang grupo na gumuhit at nagpintas sa kabaong niya ay hindi na nagpabayad sa pamilya. Kwento ng tiyahin ng dalaga, nais niya raw bigyan ng komisyon ng mga ito sa kanilang likha. Natiyak niya ay nagustuhan ng kanyang pamangkin. Ngunit, nagpumilit ang grupo ng mga young artist na nais nilang ibigay ito ng libre, bilang huling akto ng pag-alala sa isa sa mga paborito nitong gawin. Lubos na nagpasalamat naman ang pamilya ni Kayona sa mga local artist na ito at sinabing kung nabubuhay pa ang anak, ay tiyak na ikagagalak nito na nagsama-sama ang mga artist na ito para lumikha. Bata pa lamang kasi si Kayona nang mahilig ito sa sining sa kanilang pamilya. At sa paglikha nito, nakuha niya ang inspirasyon sa paglikha sa panonood ng anime. Kaya naman, gayon na lang ang pagpapahalaga ng kanyang pamilya sa hiling nito at naging inspirasyon din sa iba pang mga artist. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakalulungkot na balita ang bumungad sa volleyball community kahapon. Ang veteranong volleyball coach kasi na si Coach Sammy Acailar pumanaw sa edad na 66. Balikan niya kanyang legasiya sa report na ito. Nagluluksa ang Philippine Volleyball sa pagpanaw ng veteran volleyball coach na si Sinfronio Sammy Acailar sa edad na 66. Inihatid ng Premier Volleyball League ang nakalulungkot na balita kung saan sinabi nitong cardiac arrest ang dahilan ng pagkawala ni Acailar 1:30 ng umaga noong Huwebes. Magugunitang noong Lunes, na-stroke si Coach Acailar at na-confine sa Perpetual Health Medical Center sa Las Piñas City. Hindi malilimutan ang iniwang legasiya ni Acailar sa Philippine Volleyball, partikular sa NCAA, kung saan niya naibigay sa Perpetual Atlas Men's Volleyball Team ang 14 na championship title, bagay na wala pang ibang nakakagawa sa liga. Sa pahayag ng eskwelahan, pinahahalagahan ng mga ito ang 66-year-old volleyball mentor hindi lamang bilang coach, kundi bilang puso at kaluluwa ng kanilang programa. Maliban dito, si Acailar din ang dating naging head tactician ng men's national volleyball team kung saan ito nasungkit ang bronze sa 1991 Southeast Asian Games sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nahawakan din ito ang ilang squad sa PVL at Spikers Turf, gaya ng Girl Floor at Savog Aesthetics. Maging ang ilang teams sa UAAP, gaya ng University of the East at De La Salle University. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kabilang ang singer na si Juan Carlos sa mga nag-perform sa isang event para sa nagdaang Dinagyang Festival. Pero ang isang bahagi ng kanyang pagtatanghal, hindi raw nagustuhan ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City. Kung bakit, alamin sa Showbiz Report na ito. Kamakailan lang nagtanghal ang OPM singer na si JK Labajo sa isang event na bahagi ng Dinagyang Festival. Pero ang kanyang performance, tila nabahira ng kontrobersiya matapos di magustuhan ng Iloilo City Council ang kanyang pagmumura ng awitin ng 2023 hit song na Ere. Oh, diba? Nakaka-yun! Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Dito, ginamit ni JK ang hiligaynon term ng Tagalog curse word na nasa lyrics ng kaniyang kanta. Okay ba? Ang lambing naman ang mura niyo. Kinilig ako. Ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, bagamat naunawaan ang kahalagahan ng creativity at self-expression, ay hindi nito nagustuhan ang naturang pananalita para sa isang religious event. Samantala, aminado naman ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated o IFFI na hindi raw nasuri ang set list ng kanilang guest performer. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag ang kampo ni Juan Carlos tungkol sa issue.
Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. Ayan. Welcome back na din sa yung trip at happy weekend. At yan po mga nakalap namin balita ngayong araw na ng Biyernes. Huling araw sa buwan ng Enero ngayong pong 2025. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.